Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naistorbo ang pagtitiktok ng isang babae mula Cagayan nang mapatid siya sa isang tila video bomber. Hindi yan tao, kundi isang bayawak. Ang hilig ng tiga-Alakapan Cagayan na si Rona, kumembot ng ganito. Pero sa TikTok niyang ito, sa halip na gumiling, si Rona napatalon sa takot. Aksidente kasi siyang napatid sa isang bayawak. Sabi ko sa pamangkin ko, uwi na tayo pero mag-TikTok muna tayo. Inayos ko kung saan ko ilalagay yung cellphone ko. And then, nung nag-start na po, naapakan ko po yung bayawak. Hindi ako aware na nandun siya. Nandito pa siya, oh. Nagtangsit. At kaya raw hindi niya napansin ito ay dahil kakulay daw nitong ugat ng puno. Nung naapakan ko siya, tumalon-talon na lang po ako. At yun po, na-record. Para hindi na raw siya muli pang mapatid sa bayawak at para hindi na rin nila ito masaktan pa, hinuli nila ito at tinurn over sa barangay. In-endorse po nung pinsan ko, sir, sa kapitan namin para at least pakawalan. Ang mga bayawak o monitor lizard ay mga oviparous o egg-laying reptiles na matatagpuan sa Africa, Asia at Oceania. Karaniwan sila nakatira malapit sa tubig gaya ng ilog, lawa at bakawan. Marunong din sila umakyat ng puno. Kaya ng mga ahas, meron silang forked tongue na ginagamit nila sa tinatawag na chemoreception. Yung chemoreception ay yung paraan ng isang hayop na i-sense yung environment niya gamit yung pwedeng panlasa or pang-amoy. Yung mga bayawak, kagaya ng mga ahas, ay mga squamates or mga scaly na reptiles. Pareho silang merong mga makakapal na mga scales and sa evolutionary history, magkamag-anak talaga sila. Kadalasan umiiwas sa mga bayawak sa tao. Nangangagat lang sila kapag sila'y nakakaramdam ng panganib. Sa Pilipinas, maraming uri ng bayawak ang protektado mula sa illegal hunting dahil mahalaga sila sa ating ecosystem. At alam niyo ba na may mahigit 80 recognized species ng bayawak at iba-iba ang kanilang laki? Gaano kaya kalaki ang pinakamalaki sa mga ito? Kuya Kim! Ano na? Ang Varanus parnus o Dampier Peninsula Monitor na matatagpuan sa Western Australia ang tinuturing na pinakamalit na monitor lizard sa buong mundo. Ang isang adult Dampier Peninsula Monitor, tinatayang nasa 23 centimeters o 9 inches lamang ang haba. Habang ang pinakamalaking monitor lizard naman, ang native ng Indonesia na Varanus komodoensis o Komodo dragon. Maaari namang umabot ang haba nito na hanggang 3 metro o 10 feet. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, ay post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalap. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga kawani ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology sa North Cotabato may sinagawang rescue. Ang kanilang sinubukang iligtas isang natrap na agila. Ang jogging session ng mga kawani ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology sa Kidapawan, North Cotabato na uwi sa rescue operation. Nang makarating kasi sila malapit sa BJMP Material Recovery Facility, may narinig silang tunog. Parang pagaspas ng ibon. Tapos nung tiningnan namin dito sa my left side, may natrap na ibon. Iba yung feature ng mukha niya, parang eagle. Hinala ni na Joy, matagal nang natrap doon ng ibon. Siguro may kinuha na prey, tapos di na niya alam paano lumabas. Dito na raw nila ito ni-rescue. Wala raw tinamong sugat ang ibon. Ay, ano na pre? Eagle pre? Pero Nanghihina siya, tapos hinihingal siya. Yung ibon po is nasa custody na po ng DNR. Tapos pag recover na siya, i-release na po siya back to the wild po. ang ibong na-rescue ni na Joy, isang Philippine Serpent Eagle o Spilornis holospinus. Sila ay mga medium-sized raptor na endemic o makikita lamang sa mga isla sa Pilipinas maliban sa Palawan. Kulay brown ang kanilang mga katawan na may mga puting batik-batik. Kapansin-pansin din ang kulay dilaw na mata nila. Pero bakit kaya sila binansagang Serpent Eagle? Mula rin sa kanyang pangalan ay isang uri ng agila na kumakain ng mga ahas, ng mga palaka, ng mga maliliit na hayop tulad na rin ng mga daga. Least concern ngayon ang conservation status ng mga Philippine Serpent Eagle sa IUCN Red List. Gayunman, kailangan pa rin silang alagaan lalo't nababawasan na rin ang kanilang populasyon.
Kaya sakaling makakita rin kayo ng isang natrap na Philippine Serpent Eagle, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Ang Philippine Serpent Eagle ay protected sa ating batas. Ito ang RA 9147 o ang Wildlife Act. Pinagbabawal po ang paghuli, ang pag-alaga. Samantala, sa barangay Lamlahak sa Lake Cebu sa South Cotabato, ito naman ang na-rescue, isang kwago. Ano kaya ang nangyari sa kwagong ito? Ito ang kwagong na-rescue kamakailan ng isang residente sa isang palayan sa barangay Lamlahak, Lake Cebu, South Cotabato. Ang naturang kwago, isang eastern grass owl, itinurn over sa DNR Soc Sargent. Base sa kanilang pagsusuri, may sugat ito sa kaliwang pakpak. Hinala nila, tinirador ito. Agad namang ginamot ang kwago at nilipat sa DNR 12 Wildlife Rescue Center sa Sultan Kudarat. Paalala naman ng DNR sa publiko ang pangangalaga sa ating wildlife at tikasyaman, responsibilidad ng bawat isa sa atin, lalo't napakalaki ng papel nila sa ating kalikasan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naging maaksyon ng isang pambihirang police operation sa South Africa kung saan kinailangan nilang i-airlift mula sa isang ilog ang isang buwaya. Bakit kaya nila ginawa ito? Ang helicopter operation na ito sa Komati River sa South Africa, makapigil hininga. Ang sinusubukan kasing i-recover ng nakalambiting pulis, isang wala ng buhay na buwaya. Ang euthanized na buhaya, nasa 15 feet ang haba at 500 kilos ang bigat. Nagpapaikot-ikot pa sa ere habang ini-airlift. Ang pag-recover sa labi nito, bahagi ng search and rescue mission para sa isang nawawalang negosyante. Hinala kasi ng mga otoridad, kinain ito ng buhaya. Sa sinagawang field necropsy, may mga nadiskubre silang parte ng katawan ng tao sa bituka ng buhaya. Sinailalim ito sa DNA testing para makumpirma kung ito ang nawawalang negosyante. Ang mga buhaya, isa sa pinaka-notorious na apex predator sa ating planeta. Ang tingin nila maging sa ating mga tao, mga potential prey. Ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature Crocodile Specialist Group, 8 sa 26 na crocodilian species kilalang regular na umatake sa mga tao. Napakahirap pa namang makaengkwentro ang mga ito, lalo't ang kanilang mga sakmal, ang pinakamalakas sa buong mundo. Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na ang kagat ng isang buhaya, partikular yung kagat ng saltwater crocodile, ang pinakamalakas sa buong animal kingdom? Maaari itong umabot ng mahigit kumulang 3,700 pounds per square inch o higit pa. Sa lakas nito, kaya nitong durugin ang ating mga buto ng walang kahirap-hirap. Pero kahit nakakatakot man ang bagsik ng mga hayop na ito, hindi ito rason para sila'y saktan o patayin. Iwasan at respetuhin natin ang kanilang natural habitat. At sakali mang makaengkwentro natin sila, huwag itong lalapitan o huhulihin. Sa halip, umatras, umalis ng dahan-dahan at i-report agad ito sa otoridad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Tuwing buwan ng Mayo, nagsasanib puwersa ang sining, kasaysayan at pananampalataya sa pagdiriwang ng Flores de Mayo. Ano nga ba ang mahaba at makulay na kasaysayang ito sa tradisyon ng ating bansa? Kuya Kim, ano na? Namukadkad ang ganda ng tradisyonal na kasuotang Pilipino sa prosesyong ito. Nagbistulan itong makukulay na bulaklak na pinaparada sa Kamaynilaan. Ito ang isa sa pinakinaabangang tradisyon sa Maynila tuwing Mayo, kung saan hinahabi ang kultura, kasaysayan at pananampalataya. Ang nagbabalik na Flores de Mayo, Dalisay at Halimuyak. Dito sa lungsod ng Maynila, naging matingkad na tradisyon. Nagsimula noong 1979. Kaya lang nagkaroon ng pandemic. Ngayong taong ito, 2026, pinagpasyahan na ibalik itong napakagandang tradisyon. Ang prosesyon nagsimula sa tinuturing na oldest premier hotel sa bansa, ang Manila Hotel. We were asked to dress up the Sagalas
with a base of white textile, color white. I try to incorporate flowers on the designs of the clothes. This is something to be proud about. Sobrang nakakataos puso po na maglakad around the beautiful city of Manila with this beautiful gown. Nagsagawa rin ng isang fashion show for a cause. Mapupunta sa Young Focus, isang organisasyon na ang layunin ay tulungan ang mga kabataan sa Tondo. Bahagi rin ng proceeds mapupunta sa Children's First 1,000 Days Coalition na ang layunin naman ay matulungan ang mga mahihirap na ina at sanggol sa loob ng 1,000 araw. It was fun. This is our first time to experience this Flores de Mayo here. Kuya Kim, ano na? Ang Flores de Mayo, isa sa pinakakilalang tradisyong Katoliko sa Pilipinas na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Sa pistang ito, nagdarasal ng rosaryo mga deboto, nag-aalay ng bulaklak ang mga bata at dalaga at nagsasagawa ng prosesyon. Nagsimula ang tradisyong ito noong panahon ng mga Kastila. Dinala ng mga banyagang misyonero bilang bahagi ng pagpapalaganap noon sa debosyon sa mahal na Birheng Maria. May kaugnayan ito sa European tradisyon na May Devotions, kung saan inaalay ang buwan ng Mayo sa mahal na Birhen dahil ito ang panahon ng pamumulaklak sa Europa. Malaki rin ang naging impluwensya ng librong Flores de Maria na sinulat ng paring Si Mariano Sevilla noong 1867 sa pagpapalaganap ng tradisyon sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Sa pagtatapos naman ng buwan, itong isa sa pinaka-inaabangan, ang Santa Cruzan. Ang parada o prosesyong ito hango sa kwento ni Helena of Constantinople o Reyna Elena at ang kanyang paghahanap sa banal na krus kasama ang kanyang anak na si Constantine the Great. Ito ang dahilan kung bakit may dalang krus ang Reyna Elena sa prosesyon. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.